Hi guys, dahil medyo umaraw ngayon pagkatapos ng mga ilang araw o ilang linggo na kauulan, ay kailangan muna tayo naman ngayon ay gumawa sa labas na tayo ay mag-harvest ng ubi at kung ano pang mga dapat gawin sa labas sa ating mga taniman. At syempre pupunta tayo ng bundok muna. Ika nga'y tinatawag na mga outdoor na gawain. Pero mas marami talaga akong naitanim noong nakaraang pandemic. Pero ngayon napakakaunti lang kasi naputol yung mga vines. At nung pandemic kasi, mas marami akong tanim noon at mas inasikaso ko talaga ang pagtatanim, hindi tulad ngayon. May mga dumayo pa nga sa akin dito noon na humingi. Kaya lang, nung matagal na ay siyempre, naputol na rin ang mga vines. At least meron pa rin naman na ani. At tingnan nyo yun ang mga nakaraang kauulan, no? Lumambot ang lupa at natumba itong isang halaman ko dito na namumulaklak. Siyempre, lumambot talaga ang lupa. Imaginein mo, kung ito nga maliit lang na halaman ay nabigatan ang kanyang puno at natumba. Lalo na pa kaya yung mga malalaking puno sa mga naglalandslide na lugar. Kaya ingat po tayo ngayon sa panahon ng tag-ulan. Kailangan ito ay hindi tuluyang itumba. Kailangan lang ibangon. Putulan muna ng mga sanga na nakakabigat. Dahil parating na ng summer, kapag inalis mo itong halaman, iinit ang kapaligiran at syempre mahalaga ang lilim, lalo na yung mga namumulaklak katulad nito. Kaya ito ay aking putulan muna ng sanga at ito itatayo, tatalian, lalagyan ng karagdagang haligi para tayo ang may tayo. At ito ang aking ginawa bago ako pumunta sa pag-harvest ng ubi. Ito muna ang aking unang inasikaso.
sanga na pinutol ko ay hindi ko ito tuluyang itatapon o patutuyuin. Muli ko ito itatanim sa mga bakod para naman mabuhay sa bakod at magdagdag sa lilim at presko ng environment. Kailangan wala tayong sinasayang ng mga halaman katulad dito. Kung aalisin natin ay ililipat naman natin sa iba at ating itatransplant. At ito nga ang ginawa ko, pinutulak ko ng mga sanga at muli ko itinanim dito sa aming mga sa bakod. Puno kasi maliit man o malaki ay malaking naitutulong hindi lang sa pagpapapresko ng kapaligiran kundi nakakatulong din sa soil erosion kapag katulad nito mga masyadong maulan patuloy na gumuguho ang lupa bumababa ang lupa at lalo na naman sa mga matataas kapag magkaroon ng erosion ay delikado at ito lang ang makakatulong ng mga halaman walang iba. Kakatwiran naman ng iba ay pwede naman daw simento hinala pero kapag simento na bibigay ba ang konkreto ang simento ng lilim at saka presko ng environment pwede ba tirahan ng mga ibang mga nilalang ang pader katulad ng mga kulisap na tutubi at mga butterfly pupunta ba dyan sa pader at saka presko ba ang pader kapag tag-init. Iba pa rin talaga ang halaman ang shrub na makatulad nito. Depende naman kasi sa pagtatanim. Kung sa maliliit na pwesto, pwede na yung mga maliliit din na mga tanim. Kailangan ay ganito ang ating gawin yung ating mga paligid. At ang malalapas sa semento ay talagang hindi na nakaka-absorb ang lupa o hindi na nakaka-lipat sa kabilang tubig kaya nakukulong na ang tubig kapag tag-ulan at yan nagiging sanhi ng baha. At kung makikita nyo po ang abang lingkod ninyo na ito na nagtatanim-tanim lang ng mga ganito, nangunguha ng ubi. Ang inyong lingkod naman po ay nag-aral rin naman ng public administration at isa sa subject ko doon ay ang tinatawag na subject na environmental resource management na kung tutuusin ito ay masteral na at dinaanan ko na rin naman ito sa elementary hanggang high school. Pero kumbaga mas pinag-aralan na namin ang mga tungkol dito. Kaya nakapagtataka naman doon sa mga nasa taas na atin, mga senador, mga congressman, pababa hanggang sa mayor at dito sa atin sa barangay. Di ko nila lahat pero kung bakit ang mga policy nila na pinapatupad ay laban sa kalikasan. Kung tutuusin, alam naman nila yan dahil pinag-aaralan yan. Iwan ko kung lahat naman talaga nakapag-aral na nandoon. Pero sa mga simple lang na common sense lang, may isip na natin. Siguro, nasa tamang lugar lang talaga ang dapat na mga lagyan ng mga konkreto. Di naman lahat ng bagay ay, lahat ng lugar ay sisimentohin. Kaya lang yan daw ay kontrata. Kumikita dyan sa bawat infrastruktura ng mga paggawa na sisimentohin. Siyempre, income yan. Papasok yan ang mga kontraktor at mga manggagawa. Yan, napakahirap talaga magtimbang sa ating lipunan. At marami rin naman ako mga hinanga ang mga leader na talagang makikita mo ang ginagawa nilang effort sa pagpapa-asenso ng lugar lalo na sa turismo. At di rin naman lahat ng mga project ay kinontra ko. Meron din naman akong sinasang-ayunan tulad ng mga pinagawa sa mga mahalagang mga puntahan, mga katulad ng pag-restore ng kampanaryo, pag-restore ng aming pader na panahon pa ng Espanyol, at maging sa mga pagpapaganda ng mga pang-turismo na lugar. Pero hindi naman sana lahat, lalo na yung mga malalapit sa mga likas na kagandahan ng ating nature. Kumbaga, kakailanganin din naman, mayroon ding limitasyon. Sa bagay, kahit nga sa mga simpleng sabihin nating sakla o scoop ng topic, kahit lang dito sa atin sa mga maliliit na parte ng ating barangay, makikita natin din natin ang mga walang malasakit sa environment.
Yun bang mga tao na mas hilig nila ang magputol ng puno kaysa magtanim? At meron pa silang mga baluktot na katwiran. Kung napansin nyo yung mga baging na nakita nyo at meron mga bunga, yun ang bunga ng obe. Ang obe, palatandaan na ito meron ng root crop na malaki kapag meron na tong bunga. At una kong sinubok na hukayin itong isang bandi ito na meron lang maliit na baging. Ang tingin ko nito ay maliit lang ang makukuha ko dito na ugat o root crops dito. Pero sinubok ko pa rin na hukayin. Dahil nga sa kaunti lang ngayon ang puno dito ng ube, hindi tulad nung nakaraang pandemic na talagang nakapag-ani ako ng marami. Marami na at malalaki pa. Kaya dinayo nga ako dito ng mga kaibigan ko na galing pa sa ibang barangay. Pero ibinigay ko lang sa kanila yon. Kaya lang nung mga ilang buwan na nakapag-ani pa rin ako, nag-display ako sa aming tindahan. Pero walang bumili. Iwan ko, di ko alam. Siguro dahil nagkataon na marami na rin ang may puno, may tanim. Ayan, tingnan nyo yan, oh. Yan, makikita nyo na sinimulan ko na hukayin. Ang mga puno dito ay napabayaan ko. Halos hindi ako nakapag-ani. Hindi ako nakapaghukay nung nakaraang Pasko. Dati-rati gumagawa ako ng halaya. Pero nakita ko kasi nakaunti lang at medyo maliliit pa. Kaya hinayaan ko. Alam ko kasi na ang obe ay aabot ng ilang buwan. Kahit ilang buwan yan, hindi yan masisira. Hanggat naman ang bunga ay nasa taas pa. Mayroon pang baging na buhay. Pero kapag wala na, lumalagpas din yan. Mas maganda kasi hukayin mo na ito. Isa ito, mga bunga yan. Hindi yan niluluto. Pwede rin yan kainin pero hindi ko niluluto yan. Yan ay ang aking ginagawang pantanim. Kapag kasi naputol ang puno ng ube, naiiwan lang nito ang bunga at baging sa taas ng sanga ng mga iba pang puno. Doon ka na mahihirapan maghanap kung saan mo huhukayin. Kasi kahit matagal na yan sa ilalim, di naman yan nasisira ng ugat o tinatawag na root crop. Pero hinanap ko rin, mahirap hanapin talaga. Yung unang hinukay ko ay binaon ko muli, nilagyan ko uli ng buhangin kasi maliit pa. Pwede kasi yan hanggat sariwa pa ang kanyang baging ay pwede mo pa yung medyo palakihin at nandun pa ang bunga. Pero ang mahirap hanapin itong mga malalaki ang bunga nito kung saan ito. Kung hindi pa naputol ang baging nito ay mahahanap mo pa. Sundan mo lang ang baging hanggang sa pinaka-ilalim nito na kung saan nakatanim. Pero kung putol na, mahirapan ka maghanap. Antayin mo na muling sumibol yon ang kanyang baging para mahanap mo at hindi pa rin sira yun. Pero itong isa ay nahanap ko itong mga bunga. Yung iba naman nagkalat ang bunga at putol na ang mga baging kaya di ko na nahanap. Itong isa ito, tingnan nyo ang baging. Ito ay nahanap ko. Ayan. Makikita nyo na nandun ang kanyang puno dito malapit sa may puno na tinatawag dito sa amin na langkuwas. At nahanap ko naman ang puno nito dito sa may bandang langkuwas. Ang langkuwas ay ginagamit niya na pampasarap sa mga bagoong, lalo na yung tinatawag dito na maliit na isda na kuyog. Ito ay punong langkuwas at dito nga nakita ko ang puno ng obe na to na baging. Sa tingin ko talaga madaling tingnan ang ubi kapag malaki dahil makikita mo kaagad na nakalutang ibang parte nito ng kanyang root crop at kapag malaki ang baging at malaki yung mga bunga, tiyak na medyo malaki din talaga yan. At syempre nakalutang na dahil inulan at lumalabas kasi yan na umaangat ang bunga pero malalim pa yan. Isa sa pinakamahirap na i-harvest ang ube dahil matinding hukayan yan, lalo na matigas ang lupa. Meron pa yung mga nakakahalo dyan ng mga baging at mga ugat ng iba pang puno, lalo na dito may puno ng langka. Nagsusurvive kasi ang ube kahit sa may mga puno, hindi siya masilan. Nakakalusot ang root crop nito kahit may mga sanga ng iba at kaya ngayon ang nagpapahirap sa paghuhukay dahil ay puputulin mo pa ang mga kanyang mga dinaanang mga ugat ng ibang puno. At sa paghuhukay ng ube, kailangan bumelo ka. Ibig sabihin, gumawa ka muna ng malaking bilog. Maghukay ka ng mas malaki para hindi masugat yung mga dadaan ng mga parte ng root crops ng ube.
para di maputol o masugat, kailangan lagyan mo ng malaking allowance na bilog, doon ka maghukay. At sigurado naman na lalo na alam mo namang malaki ang root crop. So medyo matagal ang paghuhukay talaga ng ube dahil yun nga sabi ko, kahit sa maraming mga iba pang puno na malapit ay nag-survive ang ube. Basta meron siyang magagapangan na mga sanga sa kanyang baging. At ito tingnan nyo, nagumawa muna ako ng malaking hukay para makukuha ang ube. Nagkakapos na. Hindi ka mahali. Ugat? Naigo. Ano yun? Dati na lang. At meron akong mga batang panauhin. Alam nyo naman na ako ay talagang close sa akin ang mga bata kahit saan ako ay pumunta. Napadaan lang naman ang mga batang ito mula sa galing sa mga kapitbahay. Meron din kasama pa ito ngunit hindi nagpakita sa camera, mahiyain. Ano ang pangalan sa ube? May darag ka pang aso. Punggulon mo lang. Ba? Maganda sana ang sound nito kapag hinuhukay at tinatanggal ko na sa ilalim. Ngunit tinanggal ko dahil merong nakasabay na musika sa paligid. Music. Copyright na naman pag ganun. Kaya ginawa ko ng mute at palitan ko ng ibang musika. Hindi kaya. Tininahan mo ko. Aw. Dine. Pa. Wow! Naman ha. Oh my God! Wow! Oh my God! Oh my Aw, paano man At meron pa ako ditong nakitang mga maliliit na baging, mas maliit kaysa ube. At ito ay ang mga tinatawag na baribaran at syempre hinukay ko rin ito. Pero maliliit pa ang nakita ko, pero pwede na rin ito pang dagdag. Pero yung mas maliliit ay aking muling itatanim sa mas magandang pwesto. baribaran, saragday na baribaran.
tanim. Baribaran. Dito pa. At yung malaking butas o hukay na pinaghukayan ko ng ube ay malaki yun. Kaya kailangan ko lagyan ng mga dahon, ng mga basura na nabubulok para medyo tumaas uli ang lupa. At sa taas nun ay huli na ako magtatanim ng ube. Pero kailangan lagyan muna ng mga dahon at mga tuyo na mga sanga ng kahoy dito. Yan ang ginagawa ko. Kumbaga pabalik-balik lang naman siya. Hindi siya pinapabayaan ko. Talagang automatic lalagyan ko na uli yun ng mga sanga at muli kong tatamnan agad.